Sa kusina ng isang bahay, nakatayo si Yuji sa lababo at paulit-ulit na kinukuskus ang dugo sa mga kamay niya, pero ayaw itong matanggal. Makalipas ang ilang oras sa Shibuya, tumatakbo si Yuji habang hinahabol siya ng isang napakalaking cursed spirit. Tumalon siya palabas ng isang skyscraper at natanggal ang maraming maliliit na curse na nakakapit sa gusali. Sa kalapit na building, napadaan si Yuta sa bintana at nakita ang eksena habang bumabagsak si Yuji. Sinira ng higanteng curse ang gusali habang humahabol kaya napilitan si Yuji na tumakbo sa mga bakanteng kalsada at pumasok sa isa pang building. Habang naglalakad siya sa hallway, biglang umatake ang maliliit na curse mula sa mga bintana. Naiwasan niya ang mga ito, dinurog ang isa gamit ang kamay, at tumalon palabas ng dulo ng pasilyo. Habang nasa ere, sinunggaban siya ng malaking curse at kinaladkad sa buong Shibuya bago inihagis sa isa pang skyscraper. Lumusat si Yuji palabas ng kabilang side ng gusali. Paglabas niya, nakaharap ulit niya ang higanteng curse, pero bigla itong inatake ng iba. Bumagsak ang curse at bumangga kay Yuji. Dahilan para pareho silang mahulog sa isang sinehan. Pagkawala ng alikabok, nakita ni Yuji na hawak niya ang talim ng isang katana na nakatutok sa mukha niya. Si Yuta ang may hawak nito. Nagkatitigan ng dalawa habang bumubuhos mula sa taas ang dugo ng napatay na curse. Mas maaga noong araw na iyon, nalaman ni Naoya Zenen na kritikal ang lagay ni Maki. Pinagtawanan niya sina Maki at Mai bago sumama kina Ogi at Jinichi habang hinihintay ang balita tungkol kay Naobito. Dumating si Faraday at kinumpirma ang pagkamatay ni Naobito. Binasa ang testamento ni Naobito. Nakasaad doon na si Naoya ang magiging ika-27 pinuno ng Zenen clan at tagapagmana ng mga ari-arian nito basta may pahintulot ni Naogi o Jinichi. Pero may nakatagong kondisyon. Kapag namatay si Gojo o nawala ng kakayahang mamuno, magiging susunod na pinuno si Megumi Fushiguro ayon sa dating kasunduan kay Toji. Siya rin ang magiging pangunahing tagapagmana. Nagalit ng sobra si Naoya. Paglabas niya, nainis siya dahil pumayag si Naogi at Jinichi sa kondisyon. Nang malaman niyang nasa Tokyo si Megumi at hinahanap si Yuji, sinabi niyang siya mismo ang papatay sa vessel ni Sukuna at gagamitin ng gulo sa Tokyo para patayin din si Megumi. Samantala, nakaupo si Yuji sa hagdan at iniisip ang pagkamatay ni Nobara at Nanami pati ang mga taong napatay habang kontrolado ni Sukuna ang katawan niya. Naalala rin niya ang tanong ni Yuki kung ano ang balak niyang gawin pagkatapos nito. Lumapit si Choso at tinanong ang kalagayan niya. Sinabi ni Yuji na maayos naman siya dahil sa epekto ni Sukuna na lalo niyang nararamdamang lumalakas. Pinayuhan ni Choso si Yuji na bumalik sa Jujutsu High. Umamin si Yuji na hindi si Choso ang problema. Natatakot siya na may balak si Sukuna kay Megumi. Nahihirapan din siyang harapin ang iba dahil sa dami ng namatay dahil sa kanya, kasama sina Eso at Kechizo. Sinabi ni Choso na aksidente ang pagkamatay ng magkapatid niya at walang saysay ang usapan ng kapatawaran sa pagitan ng magkakapatid. Kaya nagdesisyon silang magtulungan muna para bawasan ang mga curse sa Tokyo. Sa isang tulay, pumalakpak si Yuji para maakit ang mga curse. Dinala niya ang malaking grupo sa isang underpass kung saan naghihintay si Choso. Isang piercing blood lang ang ginamit ni Choso at nalinis agad ang buong grupo. Nang may sumulpot na 4 na braso na curse sa likod niya, isang suntok lang ni Yuji at tapos agad. Humanga si Choso sa lakas at kontrol ni Yuji sa cursed energy at tinawag niya itong nakababatang kapatid. Nang magtanong si Yuji tungkol doon, tinanong naman siya ni Choso kung may tahi ba sa noo ng ama niya. Biglang dumating si Naoya sa railing sa itaas nila. Sinabi niyang naunahan niya si Megumi dahil si Yuji ang nakita niya muna. Ipinaalala niya na wala na ang proteksyon ni Gojo at muli nang hinatulan ng kamatayan si Yuji. Plano niyang gamitin si Yuji bilang pain para mailabas si Megumi at patayin ito. Agad siyang sumugod at sinuntok si Yuji sa mukha. Umatake si Choso pero nahirapan siyang sundan ng sobrang bilis ni Naoya at tinamaan ng sunod-sunod na atake. Sinubukan ni Yuji tumulong gamit ang bato pero naiwasan iyon ni Naoya. Napansin ni na Yuji at Choso na kakaiba ang bilis niya at malamang dahil iyon sa curse technique niya. Habang naghahanda si Naoya na pabilisin pa ang kilos niya, sabay-sabay nilang naramdaman ang isang napakalakas na presensya. Akala ni Yuji si Gojo iyon, pero mas nakakatakot ang pakiramdam. Pagtingin nila, nakatayo si Yuta sa bubong ng kalapit na gusali. Tinanong ni Yuji kung sino siya habang nag-iingat naman si Choso. Binunot ni Yuta ang katana niya at tinanong kung sino sa kanila si Yuji. Doon naisip ni Choso na ito ang executioner ni Yuji. Tumalon si Yuta pababa at bumagsak sa kalsada ng sobrang lakas. Agad na nagpakilala si Naoya bilang kakampi at sinabi niyang pinsan siya ni Maki. Sinabi rin niyang gusto rin niyang patayin si Yuji at nakiusap kay Yuta na huwag muna i-report ang pagkamatay nito dahil gagamitin pa niya itong pain.
Habang nag-uusap sila, pinayuhan ni Choso si Yuji na tumakas habang haharange niya si Naoya. Sinabi niyang siguradong papatayin siya ni Yuta kapag naglaban sila. Pinag-usapan nila ang pagtatagpuan nila kinabukasan at tumakbo si Yuji. Tinanggap ni Yuta ang alok ni Naoya at iniwan sa kanya si Choso. Agad nagpaputok si Choso ng piercing blood pero sinipa iyon ni Naoya. Ang dugo ay dumiretso sa mga gusali sa likod. Kasabay nito, nagsimula ang habulan ni na Yuji at Yuta. Sinabi ni Naoya na ang piercing blood lang ang delikadong teknik ni Choso para sa kanya at may mahabang preparation pa ito. Sagot ni Choso, hindi raw basta makakaligtas si Naoya matapos niyang bantaan ang kapatid niya. Habang maghaharap sila, isang malaking curse ang lumabas mula sa nasirang gusali. Ito rin ang curse na kalaunan ay makikitang patay sa kisame ng sinehan. Nagkunwaring sisipa si Yuji pero ginamit ang galaw para makawala. Agad siyang tinaga ni Yuta pero nakaiwas siya sa huling sandali. Napansin ni Yuta na halos kapantay ni Maki ang physical abilities ni Yuji. Nagpatuloy ang laban sa mga upuan ng sinehan. Puro iwas lang muna si Yuji hanggang magkaroon ng maliit na opening. Tumalon siya paakyat pero gumamit si Yuta ng Cursed Energy Boost para habulin siya. Nabasag ni Yuta ang ikalawang palapag ng sinehan at napalipad si Yuji palabas. Habang bumabangon siya, ipinaliwanag ni Yuta na hindi siya natural na malakas. Binabawi niya yon gamit ang napakaraming Cursed Energy. Napansin ni Yuji na magkaiba sila. Si Yuta ay umaasa sa napakalaking Cursed Energy habang siya ay sa katawan at laban ng pisikal. Ipinaliwanag ni Yuta na mas marami pa siyang Cursed Energy kay Gojo, pero si Gojo ay halos walang nasasayang dahil sa 6 eyes. Pagkatapos noon, sunod-sunod na umatake si Yuta. Naalala ni Yuji ang turo ni Todo tungkol sa mga elite sorcerer na halos imposibleng basahin ang daloy ng Cursed Energy. Bigla siyang nasuntok ni Yuta sa mukha. Napagtanto ni Yuji na walang saysay ang pagbabasa sa galaw ni Yuta dahil lahat ng atake nito ay nakamamatay. Naalala niya ang huling salita ni Nanami at sinabi sa isip niya na hindi pa siya pwedeng mamatay. Tumalon siya sa likod ng isang sasakyan habang hinahabol ni Yuta. Hinati agad ni Yuta ang kotse. Kumuha si Yuji ng survival knife mula sa loob ng isang SUV. Naalala niya ang turo ni Gojo tungkol sa paggamit ng armas. Para sa kanya, pang-emergency lang dapat ang Slaughter Demon. Muling umatake si Yuta. Nilagyan ni Yuji ng Cursed Energy ang kutsilyo para harangin ang katana pero nagsimulang mabasag ang talem. Sinipa siya ni Yuta sa tiyan at muling umatake. Nabasag ang kutsilyo habang tinamaan si Yuji sa tagiliran. Nang maipit ang katana sa lupa, inapakan niya ito at nabali ang talem. Saglit na umatras si Yuta at napansin na hindi madaling pabagsakin si Yuji. Sumugod ulit si Yuji at naisip niyang may tsansa siya ngayong wala ng armas ang dalawa. Biglang may malalaking puting kamay na humawak sa kanya mula sa likod. Si Rika yon. Ganap siyang naipit at hindi makagalaw. Lumapit si Yuta habang hawak ang sirang katana. Sinabi niyang naglalaro lang sila ni Yuji. Habang papalapit si Yuta, wala nang magawa si Yuji kundi tumingin. Dahan-dahang itinapat ni Yuta ang talem sa dibdib niya at saka itinulak pasulong. Tinagos nito ang puso ni Yuji. Tahimik na kumalat ang dugo sa ilalim nila. Noong nakaraan, umalis si Megumi matapos dalawin si Sumiki na naka-wheelchair at inaalagaan ng isang assistant manager. Sa kasalukuyan, tinusok ni Yuta ang puso ni Yuji gamit ang sirang katana habang humihingi ng paumanhin. Naramdaman ito ni Sukuna mula sa loob ng katawan ni Yuji. Samantala, nakikipaglaban si Choso kay Naoya pero hirap na hirap siyang sabayan ng sobrang bilis nito. Paulit-ulit siyang binabanatan habang halos wala siyang maibalik na atake. Gamit ang projection sorcery, parang naka-fast forward si Naoya. Binubugbog niya si Choso at paulit-ulit itong hinuhuli sa mga frame ng teknik niya. Napagtanto ni Choso na wala siyang pag-asa kung hindi gagamit ng convergence. Pero mahirap gamitin ang blood techniques niya habang hinahabol siya. Tinamaan siya ng sunod-sunod hanggang mabasag pa ang konkretong poste na dinaanan niya. Nagtanong si Naoya kung ano ba talaga siya. Sumagot si Choso na isa siyang kuya ng siyam na kapatid. Hindi natuwa si Naoya at nilinaw na ang tinatanong niya ay ang teknik at tibay nito. Ginamit ni Choso ang flowing red scale, stack. Pag-atake muli ni Naoya, nagulat siya dahil kaya na siyang makita at sabayan ni Choso. Mas mabilis pa rin si Naoya at nasaksak niya si Choso gamit ang kutsilyo. Napansin niyang pinalakas ni Choso ang mga kalamnan sa mata para mas malinaw ang paningin. Sinabi ni Naoya na wala ring silbi iyon dahil nahulaan na niya ang mga galaw nito. Ngayon ay lumalaban si Choso habang malakas ang pagdurugo. Pinuri ni Choso ang paghahanda ni Naoya. Pero sinabi ni Naoya na kahinaan ng pagdadala ng armas kapag alam mong hindi ka mananalo gamit ang sariling teknik. Ininsulto pa niya ang mga kuya niya na gumagamit ng armas.
Tinanong ni Choso kung galit ba siya sa mga kapatid niya. Umamin si Naoya na oo. Para sa kanya, walang silbi ang nakatatandang kapatid na mas mahina pa sa nakababata. Sinabi ni Choso na malamang naging ganoon si Naoya dahil din sa mga kapatid niya. Dagdag pa niya, trabaho ng mga kuya na magsilbing halimbawa para sa mga nakababata, maging mabuting halimbawa man o warning sign. Biglang napansin ni Naoya na napapalibutan na siya ng dugo. Agad siyang umatras. Ipinaliwanag ni Choso na wala siyang mas matandang kapatid na gagabay sa kanya kaya patuloy siyang nagkakamali para may matutunan ng mga kapatid niya. Iyon ang pinanggagalingan ng lakas niya. Biglang bumuhos ang malaking alon ng dugo sa ilalim ng tulay. Habang tumatakas si Naoya, paulit-ulit siyang inaatake ni Choso gamit ang slicing exorcism. Nang mawala ang alon, napansin ni Naoya na hindi niya maigalaw ang mga paa niya. Pinatigas ni Choso ang dugong sumipsip sa damit niya. Lumapit si Choso at parang game over na sana. Pero hindi sumang-ayon si Naoya. Dahil sa teknik niya, nakagalaw pa rin siya at sumugod muli. Habang nagtataka si Naoya kung bakit hindi pa umaatake si Choso, inilabas ni Choso ang espesyal niyang teknik na ginawa matapos ang 150 taon. Ginamit niya ang supernova. Sabay-sabay sumabog ang maraming blood orbs at tinamaan si Naoya mula sa iba't ibang direksyon. Habang namimilipit sa sakit si Naoya, dahan-daang lumapit si Choso. Naguguluhan siya kung bakit hindi marunong magmahal ng kapatid ang kalaban niya. Pero bago pa siya makapagbigay ng finishing move, dumating si Yuta habang hinihila ang katawan ni Yuji. Isang suntok lang at knockout agad si Choso. Lumapit si Yuta kay Naoya na nakaluhod at hirap na hirap. Biglang nagsuka ng dugo si Naoya. Napagtanto niyang hindi laso ng dugo ni Choso. Ang problema ay tinatanggihan ito ng katawan niya dahil hindi ito normal na dugo ng tao. Nag-alok si Yuta na pagalingin siya gamit ang reverse curse technique kapalit ng pag-uulat sa mga nakatataas na patay na si Yuji. Sa isang alaala, may sanggol na si Yuji habang kausap ni Wasyok Itadori ang anak niyang si Jin. Binalaan niya si Jin tungkol sa isang babae. Sinabi niyang mamamatay ito dahil sa babaeng yon. Habang pinag-uusapan nila ang yumaong asawa ni Jin na si Kaori, lumitaw si Kaori sa likuran nila. May tahi siya sa noo. Nagising si Yuji sa tabi ng apoy. Nakaupo sa harap niya si Yuta. Nagulat si Yuji dahil buhay pa siya. Pero ngumiti si Yuta at ipinaliwanag ang nangyari. Noong Setyembre, personal siyang kinausap ni Gojo. May masamang pakiramdam daw ito tungkol sa hinaharap. Kapag may nangyari sa kanya, gusto niyang protektahan ni Yuta ang mga first year at second year students. Partikular niyang binanggit si Yuji dahil mayroon din itong lihim na death sentence noon. Ipinaliwanag ni Yuta na nagkunwari lang siyang malamig at walang emosyon para walang ibang italagang executioner ni Yuji. Pero pinilit siya ng mga nakatataas na gumawa ng binding vow kaya kailangan niyang totoong patayin si Yuji. Pagkatapos huminto ang puso ni Yuji, agad niya itong pinagaling gamit ang reverse curse technique. Kaya technically, 2 beses nang namatay si Yuji. Tinanong ni Yuji kung bakit siya tinulungan ng ganoon. Sumagot si Yuta na mahal siya ng mga taong mahalaga rin kay Yuta. Sinabi rin niyang may kapangyarihan siyang pinasa noon. Ang kaibahan lang, kanya iyon. Ang kapangyarihan ni Yuji ay kay Sukuna. Dumating si Megumi at sinabing humihina na ang barrier ng Jujutsu High. Kailangan nilang makipagkita sa iba. Tumanggi si Yuji. Hindi niya matanggap ang nangyari sa Shibuya. Pakiramdam niya siya ang dahilan ng napakaraming namatay. Sinabi ni Megumi na hindi lang si Yuji ang may pasa ng kasalanan. Nakiusap siya na huwag sumuko ng mag-isa. Hindi raw sila mga bayani kundi mga Jujutsu sorcerer. Kailangan nilang magpatuloy at magligtas ng iba. Tumanggi pa rin si Yuji. Pero binigla siya ni Megumi nang sabihing kailangan niya ang tulong nito para iligtas si Sumiki. Ipinaliwanag ni Megumi ang tungkol sa Calling Game na sinimulan ni Noritoshi Kamo. Narito ang mga rules sa Calling Game, kailangang sumali ang mga awakened players sa loob ng 19 na araw. Mawawala ang teknik ng hindi susunod. Ang sino mang pumasok sa colony ay magiging player. Kumikita ng points sa pagpatay ng ibang players. Ang sorcerers ay 5 points, non-sorcerers ay 1 point. Pwedeng magdagdag ng bagong rule gamit ang 100 points. Kailangang aprubahan ito ng Game Master. Kapag walang pagbabago sa points sa loob ng 19 days, mawawala ang teknik ng player. Pagkatapos marinig yon, sinabi ni Yuji kay Yuta na may balak si Sukuna kay Megumi. Noong Shibuya, nakontrol ni Sukuna ang katawan niya matapos mapakain ng 10 daliri at umabot sa 15 daliri ang kabuuan. Kung sakaling bumalik si Sukuna, nakiusap si Yuji kay Yuta na patayin siya agad. Pumayag si Yuta. Napagdesisyonan nilang bumalik sa Jujutsu High at kausapin si Tengen. Kailangan nilang malaman kung paano alisin ang selyo ng Prison Realm at kung ano talaga ang plano ni Noritoshi Kamo.
Nabanggit ni Megumi na plano rin ito ni Yuki at nasa Jujutsu High siya. Pagkatapos, tinanong ni Yuji ang kalagayan ni Nobara. Hindi sumagot si Megumi. Kita sa mukha nito ang sakit. Naintindihan ni Yuji ang ibig sabihin noon. Biglang dumating si Choso at sinabi niyang alam niya kung paano makakapasok kay Tengen. Gagamitin nila ang parehong paraan na ginamit noon para itago ang mga daliri ni Sukuna at ang death paintings. Sa Jujutsu High, nagkita sila ni Maki. Buhay siya pero grabe ang mga peklat sa buong katawan dahil sa apoy ni Jago. Naroon din si Yuki. Ipinaliwanag ni Choso na madadaanan nila ang cursed warehouse kung saan nakatago ang mga labi ng mga kapatid niya. Nararamdaman niya ang lokasyon ng mga ito. Sumang-ayon ang grupo. Nang tanungin kung sino si Choso, agad sinabi ni Yuji na ituring muna nila itong kuya niya. Sobrang happy si Choso, parang nanalo sa raffle. Pinangunahan sila ni Choso hanggang sa tamang pinto. Dumaan sila sa isang gubat patungo sa cursed warehouse. Habang naglalakad, nakita ni Choso ang lugar kung saan nakalagay ang mga kapatid niya at nangakong babalikan sila. Pagdating sa Tombs of the Start, nakita nila ang mga lumang bakas ng dugo sa sahig. Ipinaliwanag ni Yuki na dito nagsimulang mabago ang mundo ng Jujutsu 12 taon na ang nakalipas. Pagpasok nila sa malaking puting bulwagan, napansin ni Yuki na parang tinatanggihan sila ni Tengen. Nang akala nilang kailangan ng umalis, may narinig silang boses sa likuran nila. Si Tengen na ang nagsasalita. Tinawag sila nito bilang anak ng Zenin, tagapagmana ni Michizain, Death Painting Womb, at sisidlan ni Sukuna.